At sa iba pang balita, isang multi-sectoral workshop naman ang isasagawa upang ipahayag ang panukalang pambansang budget para sa 2014. Ayon kay PCOO Secretary Sani, iba't ibang grupo sa naturang aktibidad ay imbitado. Layunin umano nito na ipaliwanag sa publiko kung saan ilalaan ang pondo para sa susunod na taon. Narito ang report ni Peng Alino. Aanyayahan ng pamahalaan ang lahat ng mga representante ng iba't ibang sektor mula sa media, civil society organizations, mga manggagawa, akadim, mga kabataan at iba pang mga interesadong stakeholders upang mas maintindihan pa ng lahat kung saan napupunta ang pondo ng pamahalaan para sa taong 2014. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Operations Office of PCOO Secretary Herminio Sani Coloma sa isang press conference kasama ang Davao Media Miyerkules ng umaga sa isang hotel sa Davao City. Concern about the way that our government resources are being used. And one of the points we discussed earlier was our offer to convene a multi-stakeholder, multi-sectoral briefing or workshop on understanding the national budget. Because what is being looked at with very closely, what's being looked at closely at present is only a portion of the 2.638 trillion national budget. We believe that we can all benefit from a heightened awareness among our people on how their tax money is being spent by government, which is embodied in the General Appropriation Act. Maliit na budget lamang ng 2.638 trillion pesos na national budget para sa 2014 ang naihahayag sa ngayon, kung saan ang bawat Pilipino ay dapat na maintindihan at malaman ang katotohanan kung saan ginagasta ng pamahalaan ang pondo na nakasaad sa General Appropriations Act. Anya, ang national budget ay naka-aligned sa Philippine Development Plan o PDP at ito ay merong 5 main sections na nakakabit sa 5 pillars ng PDP at maging ang alokasyon ng resources sa 2014 national budget para makamit ang inclusive sustainable growth. Sinabi ni Coloma na kumpleto ang proseso ng budget, ilang mga meetings ng 5 major clusters ng gabinete na ang naganap upang matiyak na ang mga basic services ay nagagawa na sa puspusang paraan sa mga pinakamahihirap na lugar sa ating bansa. Anya, sa mga mahihirap na probinsya, 5 nito ay nasa Mindanao na mahina ang gross domestic product o GDP at nakatuon din ang pondo nito para sa resources na mahihirap na probinsya para magkaroon ng trabaho ang mga ito sa pamamagitan ng infrastruktura, turismo, agrikultura at mga proyekto na maaring maimplementa sa naghihirap na mga lugar upang matiyak ang kanilang paglago at pag-angat ng kanilang pamumuhay. Panahalaan niya para maunawaan ng mamayan ang budget at kung paano ginagamit ang pamahalaan ng pondo ng publiko, dagdag pa ni Coloma. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alino, Radyo ng Bayan, Davao.